Happy anniversary, Calvary Temple! Woo! Let's do this! Alam nyo, sa lahat na nag-anniversary, kayo malungkot. Masaya ba kayong 70 years na yung church natin? Ang bihira makikilig. Imagine, tayong lahat na nandirito ngayon, even sa mga first-timers, kagaya na sinabi ng MC natin kanina, tayong lahat dito are answered prayers ng mga nauna sa atin. Aren't we grateful na kaya tayo nandirito ngayon? Kasi mayroong mga tao na nanalangin para sa iyo at para sa akin. And hindi natin titigilan yung inumpisahan nila. YDC, alam ko hindi lang dahil anniversary kaya tayo marami. Naniniwala din ako at nananampalataya ako sa Panginoon. Even sa mga darating na Sabado, mapupuno tayo ng mga kabataan. Amen. Alam nyo, palagi natin pinagpipray, Kuya, saan ba nanggaling yung 10,000 souls na yun? Parang imposible yung 10,000 souls. Kasi tingnan nyo naman, feeling ko nasa around 300, 200 plus 300 pa lang tayo ngayon. Pero Kuya, puno na tayo. Saan kakasya yung 10,000 souls? Si Lord na yung bahala doon. Magbibigay siya ng lugar natin para magkakasya tayo. And I hope and I pray na kahit doon sa 10,000 souls na yon, 5,000 abutin natin yung mga kabataan. Kaya ba natin? O sige, parang gutom na kayo eh. Marami na kayo? So praise God! Minsan pa, pakibati yung katabi mo, Happy Anniversary! Yan! Sa mga first-timers, guys, can you please raise your hands once again? Taas lang ng kamay kahit pag na kayong tumayo. Yan. Forerunners, buksan ang mga mata. Ayan, targetin na dapat targetin. Ayan, gusto namin sabihin na merong sobrang gandang plano ang Panginoon sa buhay ninyo. And hindi ito aksidente. And I hope, hindi po ito yung last time na makasama namin kayo. Once again, welcome sa inyo. Sige, palakpakan natin once again ang ating Panginoon. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, tatapusin na natin yung theme natin na Spirit-Filled Church ngayong araw na to. And I hope, Spirit-Filled Life, sorry. And I hope, huwag muna tayong papadistract. Last na to eh. Madali lang tong message na to. 4 na oras lang to. Sana makinig tayo. So, huwag tayong pa-distract sa phones natin. Huwag muna tayong mag-messenger, mag-Facebook, mag-Instagram, mag-threads. So, focus muna tayo sa salita ng Panginoon. Maasahan ko ba yon? Alright. Yung, ano kasi yung unang napag-usapan natin? We are empowered to walk in. We are empowered to walk in obedience. Sino yung kahit papaano, nakakasunod na? Sino yung hindi na nag-struggle mag-obey? Sa forerunners, sa parents, sa teachers? Meron ba? Uy! Nanano kayo? May tando kayo? Ano yung next week? Empowered to walk in? At syempre, dapat meron tayong discernment. Hindi ka... Bawal eh. Bawal. Maninegative ako. Dapat meron tayong karunungan, kabihasnan na nanggagaling sa Diyos. And yung last week, naituro sa atin ni Kuya AJ, last week na. Ano kasi naituro ni Kuya AJ last week? Empowered to walk in spiritual authority. Ang tanong, sino yung mga nagpalayas na ng mga demonyo? Konti pa lang, Kuya Zap, takot ako sa dilim. Takot ako, merong pumapasweet sa akin. Dapat sila yung matakot sa atin. Why? Because we have this spiritual authority na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ngayon, ang pag-aaralan po natin is we are empowered to walk in the fear of the Lord. Pakibasa naman in 1, 2, 3, go. Actually, napag-usapan na natin to last March. Kuya Zap, parang naaalala ko pero nakalimutan ko na yung mga pointers. Balikan po ninyo sa ating Light Shines TV. Ayan, follow nyo po yan mag-subscribe nyo sa ating YouTube channel. At i-follow nyo ang Calvary Temple Ministry Philippines Incorporated sa Facebook. Andyan yung mga announcement po natin. And I hope lahat ng mga napag-aralan natin, lalo na ngayong month of November, ay na-apply natin sa ating buhay. Bakit? Kasi everything is nonsense without application. Pakatandaan natin, kung naririnig lang natin, nag-amen tayo na nag-amen, nag-agree ka na nag-agree, pero after this, after ng service, after ng CU, wala rin nagbabago, it's nonsense. So, hindi po natin dapat sayangin yung salita ng Panginoon na nakukuha po natin. Nakukuha po ba? Ayan, napag-aralan natin na we learned that the fear of the Lord is not something that we are afraid
Yung takot ka sa Diyos, makatakot siya yung Ginoo. Oops, andyan si Lord. Silent lang dapat. Hindi siya ganun. Yung fear of the Lord na pag-aralan po natin na to fear God is to love Him. Yung 7, naalala niyo pa yon? Wala na. Mag-review kayo lahat, kauwi nyo ha. Light Shines TV, panoorin natin. To fear the Lord is to love Him, to obey Him, to serve Him, to worship Him, to praise Him, to hope in Him, and to trust Him. Yan yung meaning ng fear of the Lord na napag-aralan natin. And of course, syempre, dahil buhay ang salita ng Panginoon, titirahin natin yung fear of the Lord sa ibang aspeto naman. Ang tanong, handa ka na ba? Ready ka na ba? Tingnan mo ngayon katabi mo kung ready na yan. Yan. Paka-check mo. Yan. So, umpisahan na natin to. Ready na kayo? Yan. Mag-worship pa tayo mamaya. Atin pa na. Ilang song yung second set natin? 7? Bahala kayo. Yung verse po natin, Isaiah 11, 1-3, reading from AMP. Then a shoot, the Messiah, will spring the stock of Jesse, David's father, and a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and of the reverential and obedient fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make decisions by what his ears hear. So ito pong verse na to, nabanggit din po sa amin, na ituro sa amin, na ito yung 7th Spirit of God. Yan, ito po yung parang, dito niya bin-breakdown yung 7. So makikita nyo yan, lalo na sa Revelation. Pero, sino nga ba yung pinatutungkulan ng verse na to? Sino nga ba yung tinutumbok ng verse na to? Walang iba kundi si Jesus. Siya yung magde-delight sa fear of the Lord. Siya yung pinaka-subject. At ang sabi dito, emphasizing us the utmost importance, which is as Spirit-filled believers. Kaya kung si Jesus, nanahan siya na mayroong fear of the Lord, us, as Christians, as His children, ano kailangan natin gawin? Imitate Him. Kailangan mapuno din tayo ng banal na Spirito and then manahan tayo dun sa fear of the Lord. We are empowered already by the Holy Spirit to walk with the fear of the Lord. Alam nyo, ito yung naituro sa amin ni Kuya AJ. Nabanggit ko ito last week, pero babanggitin ko ulit ngayon, no? Nung nagsisiyo kami. Ang sabi niya, yung mga healthy na tao, yan yung mga naglalakad. Palaging naglalakad, hindi yung... Kasi ako, simula nagkamotor ako, tinamad na ako maglakad eh. So, hindi na ako naglalakad. Kahit malapit lang, gusto mo, nakamotor, nagsasasakyan, nagdadrive and all. Pero alam nyo, yung mga healthy na tao, yan yung... Hindi agad, nanik yung Tagalog, sumusunga. Hinihingal. Yan, yung resistensya matindi. And tayo, we are empowered to walk sa obedience, sa discernment, sa authority, at ngayon, sa fear of the Lord. Ang kaso, nasa sa atin kung lalakad ka or hindi. Pipili ka, magdidesisyon ka. Ngayong araw na to, if you are to walk in the fear of the Lord or not, ang tanong, anong pipiliin mo? Alright? So the Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that first, we're empowered to walk in godly wisdom. We are empowered to walk in a godly wisdom. Hindi lang siya wisdom of man. Bakit? Maraming nagkakamali. Akala nila magaling sila. Akala nila matalino sila. Ayun, maling desisyon. Matututunan natin kung ano ba or kung sino ba yung wisdom na yan. So Proverbs 9:10-11, ang sabi dyan, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. May tanong ako, tingin dito. Kung hindi pa darating si Jesus, sinong gustong mas mahaba pang buhay? Ay, kayo lang? Ayaw nyo na mahabang buhay? Alam nyo ba, ito yung promise ng Lord sa atin? Yung promise ng Panginoon sa atin is for us to have a long and prosperous life. Ang tanong, do you want that promise? Sa lahat ng 8 na gustong meron kayong pagkain mamaya sa labas. Alright? Sinong gustong kape? Sinong gustong Spanish latte? Ay? Ay, sosyalita. Tingnan pang oat milk to. 120 pesos. Hindi, meron pagkain mamaya pero available po yan. Lahat po ng mga nakikita ninyong cart, kape na amusan. Yung mga nakikita nyo pong cart, yung mga benta po nun, kasi meron nagtatanong, Kuya Zab, business nyo yan? Hindi po. Okay, sa mission po lahat yan.
So, yung mga mabibenta po dyan, lahat ng proceeds will go to mission. Para lang hindi po kasi nami-misunderstood. Baka akala nila sa akin. So, hindi po sa amin yun. Alright, wala lang. Na-share ko lang para bumili kayo mamaya pagkatapos dito. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Start pa lang siya. Meaning, acknowledging Jesus as your Lord and Savior. Yun po yung starting point para magkaroon ka ng wisdom. Magkaroon ka ng karunungan. But, hindi tayo mananatili lang sa starting point. Alam nyo ba, maraming taong good starters. Maraming taong good starters. Ako, mag-diet. Sobrang good starter ko dyan. Nagra-rice na ako ulit eh. Magbasa ng book. Nakakatatlong chapter lang ako eh. Alam mo yun yung, ang dami kong book. Nag-i-invest ako ng book dati, yung mga inspirational, spiritual na book, makakatulong sa akin, spiritual na pamumuhay. Gusto kong maging kagaya ni Kuya Radley. Hindi, yun yung gusto ko kasi, Kuya Radley, kaya bookworm ba yung ganyan. Sobrang tindi niya magbasa ng book talaga. Ako, baliktad kami. Di ako nagbabasa ng book. So, bibili ka ng book para mabasa mo, ihiram ka ng book. So far, meron akong 2 book na binabasa ngayon. Chapter 2 tsaka chapter 3 pa lang ako. Gusto ko nang tapusin. Gusto ko nang tapusin yung pinakahuli. Bakit? Nakakatamad. Alam mo yun, yung praise God kasi ngayon hindi na ako tinatamad magbasa ng Bible. Pero dati, balo mo dati, at yun nakikinig ka mamamasa ng Bible, makakarinig kang Ginoo. Sobrang nakakaya. Pero sa ating lahat, hindi ko alam, no, sana hindi lahat. Bahala na kayo doon. Marami sa atin good starters. Gusto kong matuto nito. Gusto kong matuto niyan. Kaso kapag nandun ka na dun sa process, wala na. Kapag medyo mahirap na, wala na. Ako, sa Bible School, tinuruan po kaming mag-gitara, mag-keyboard, tsaka kumanta. Dahil nakakatugtog na ako ng ilang chords, hindi na ako nag-progress. Bakit? Mahirap na eh. Kaya nga kapag nagki-keyboard ako, walang black keys. Dapat yung white lang. Yun lang yung easy eh. Walang minor, walang major, walang sharp. Walang minor, walang sharp. Yun lang yung easy eh. Yun yung madali. Ayoko na kasi. Bakit? Yun yung pangit sa atin. Tsaka sa akin. Starter lang tayo. Magaling ka lang sa umpisa. Sa mga naliligaw, karamihan ganyan. O itaneng, mag-react kayo po, love life na. Hindi, karamihan ganyan. Kapag nanligaw, itabi mo. Ako na. Kakain kayo? Ano niya pa yung upuan eh. Dito ka. Kapag maglalakad, sige, mauna ka na, gentleman. Kahit po may tao na kayo, wala na yung marine yan. Kapag kayo na, iiwan ka na yan. Shh, no. Pero yung mga Kristiyano, hindi ganyan. Yan. Mamaya, pag-aaralan natin yan. So, ito daw yung wisdom. Kapag tinanggap natin, in-acknowledge natin ang Panginoon, then yun yung start ng wisdom. Pero ulitin ko lang, tayo, okay, the fear of the Lord, hindi lang siya pang-umpisa. Hanggang pang-duluhan siya. Hanggang sa matapos, hanggang dumating yung Panginoon, mamumuhay tayo na merong fear of the Lord. Amen po ba? Amen. Ayan. Ang sabi dito, no, Job 28:28, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. So, pakatandaan natin to, wisdom daw, yung merong fear of the Lord. Okay? And understanding, it is to shun evil. Alam nyo ba, kapag merong compromises, nawawalan ka ng wisdom. Listen to this. Nawawalan ka ng wisdom kapag pumapasok ka sa compromises. Kuya Zap, anong compromises na naman yan? Alam nyo na yon. Kasalanan. Yung mga bagay na hindi nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Yung bagay na in-offer ng mundo para lang ma-comfort ka, pero hindi naman tama. Ang sabi dyan, hindi ka pwedeng manatili sa wisdom kapag meron pa rin compromises. Nagiging mangmang ka kapag nandun ka sa compromises. You want to be full of wisdom? Umalis ka dun sa compromises. Manatili ka dun sa fear of the Lord. Pipili ka eh. Praise God! Hindi tayo pinipilit ng Panginoon. Though He is sovereign, He can do everything. Pero meron tayong choice. We have free will. So pipili ka. Are we to choose wisdom, si Jesus Christ, or are we to choose ourselves, which is kasalanan? Pipili lang po tayo, and I hope tayong lahat piliin po natin ang ating Panginoon. So, kung meron kang godly wisdom, gagawin mo yung mga bagay na makakapagbigay kapurihan sa Diyos. Amen po ba? Alam nyo ba yung mga merong godly wisdom? Ito, real talk. Yan, andyan sina Kuya Radley. Yan, Living Testament yan. Sina Kuya AJ, yung mga forerunners natin.
Yung mga totoong merong fear of the Lord, na merong wisdom, hindi nagmamadali. Pupuntahin lang natin na mabilis to kasi kailangan lang nating matanggap to. Bakit? Kasi ang dami na namang mga kabataang lumalandi. Ang daming kabataang, hindi, I love you. Nakapikong kayo. Ang daming kabataan na nagmamadali. Tapos kapag nagkamali, Lord, sinabi mo kasi siya na eh. Sinabi mo yon, hindi sinabi ni Lord yon. Never magkakamali si Lord sa'yo. Ang problema, pinakinggan mo yung emotion mo kaysa sa boses niya. Kapag nagkamali ka, ano nangyayari? Nagiging man-hater na. Hindi na ako magbo-boyfriend. Mamamatay na lang akong dalaga ako. I-spoil ko na lang yung mga pamangkin ko. Tapos kapag meron hi. Kung totoo ka merong wisdom, listen to this. Kung totoong merong wisdom ka, susunod ka sa proseso ng Diyos. Sino yung mga estudyante ang magtaas ng kamay? Lahat ng estudyante ang magtaas ng kamay. Lawihan ko rin eh. Kayo! Ha! Kayo na mga estudyante kayo. Anong season ninyo maging? Estudyante! Very good! Kung season mong maging estudyante, ang gagawin mo, pupurihin mo si Jesus bilang estudyante ka. Okay? Ang ibig sabihin, hindi ka magmamadali. Ay, meron niya may amen. Sir Chester po. Teacher niya pa yung may amen. Ito yung problema. Kapag love life yung usapan, hindi, kuya, alam ko na yan. Narinig na namin yan. Paulit-ulit kayo ni Kuya AJ, ni Kuya Radley. Ikaw, paulit-ulit kayo, puro waiting. Kasi yun yung tama. Hindi nyo ba nakikita, nag-enjoy kami? Kasi naghintay kami. Ako, kinasal na. Si Kuya AJ, kakasal na. Si Kuya Radley. Para lang alam nyo, si Kuya Randel nyo, yung isa sa mga kumakanta dito, yung gumaganyan dito. Kinasal ka makailan lang. Yan yung mga taong naghintay. Yan yung mga taong merong wisdom. Bakit? Paano magkakaroon ng wisdom yung taong nagmamadali? Kunyari, kanina, sarili ko na lang. Nasa labas na kami, nilock ko na yung pinto, tapos yung gate namin nakakandado, tapos nakalock na rin yung pinto. Yung susing iba, dinala ko. Yung susi na gagamitin kong pang-lock at saka pang-tanggal ng padlock, nasa loob ng bahay. Mamaligwa ako eh. Nagmamadali kami kasi around 12:30 yon. So lumabas na kami, si Chay nasa baba na. Tapos yung susi ko ng motor na meron ding susi, nandito sa office. So ano nangyari? Dahil nagmadali ako, naisara ko, nailak ko, napamunta ako dito, ano nangyari? Nagkanda malas-malas ako sana. Nagkanda mali-mali. Naghintay pa ako ng another 20 minutes. Dumating si Brother JM. Shout out. Thank you, Brother JM. And Brother Neg. So, para lang mabuksan namin yung pinto. Actually, yung cellphone ko, naiwan ko pa sa loob ng bahay. Bakit? Kasi nagmamadali. Alam nyo, kapag nagmamadali ka, kadalasan walang wisdom dyan. Kasi ang gusto ng Panginoon, palagi tayo naghihintay. Kahit saan. Alam nyo ba si Pastor Ron? Ang dami ko naman sinasabi. Si Pastor Ron, yung unang tuturo niya yung unang tinuro niya sa amin, sa leadership training namin, M1. Paano mo makikita yung tunay na Kristiyano at saka sa ibang tao yung distinction? Sa pila. Sa pila. Yung mga tunay na Kristiyano maghihintay. Hindi nagbubuisit. Hindi magmamadali. Hindi gagamit ng backer. Kasi meron kang makikita kapag sa pila, mukupaw na, tumbuhan daw. Pero si Pastor Ron, tuturo niya, hindi, dapat maghintay ka. Kung tunay ka Kristiyano, maghihintay ka. Actually, hindi lang ito pang-ibig, ha? Puro kasi kayo love life. Hindi lang ito pang love life. Sa career mo. Pinagpe-pray mo, kuya, hindi ko alam anong course ko. Mag-pray ka, ask God for wisdom. Napag-aralan natin, no? Nakikita natin that Jesus is our wisdom. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 1:30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom of God, righteousness and sanctification and redemption. Ang ibig lang sabihin, kapag nabasa mo yung wisdom, lalo na sa Proverbs, pinatutungkulan yan si Jesus. Okay? We can ask wisdom.
Actually, kanina habang nag-worship, inano lang ako ng Lord, no? Sabi ko, Lord, wisdom, wisdom. Oo, alam namin na ikaw yung wisdom. Pero hindi niyo ba nakita kung gaano ka-generous ang Lord? Pwede ba natin ipakita yung James 1:5, please? James 1:5. Nakita natin that Jesus is wisdom. Siya yung wisdom of God. Ngayon, ang sabi ng James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Check lang natin, if Jesus is wisdom, at kung nangangailangan ka kung anumang bagay sa buhay mo, lalo na wisdom, ang sabi dyan, you should ask God who gives generously to all without finding fault. Ang ibig sabihin, if you ask of Jesus, kapag hiniling mo si Jesus sa buhay mo, ibibigay niya yung sarili niya sa'yo. Kapag ginusto mo si Jesus, ang sabi dyan, He will give it to you without finding fault. Ngayon sa atin, gaano ba natin kagusto si Jesus? You want wisdom? Gusto mo ba ng wisdom? Sino dito yung gusto ng godly wisdom? Then dapat mas gustuhin natin si Jesus. Dapat natin mas gustuhin si Jesus more than anything else. Proverbs 3:13-16, blessed are those who find wisdom, who find Jesus, wisdom. Those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and in her left hand are riches and honor. Kuya, teka lang. Kakasabi mo lang that Jesus is the wisdom na nababasa natin sa Bible. Bakit her? Babae ba si Jesus? No. Okay, actually yung pinatutungkulan niyan yung gentleness ng wisdom, but it doesn't mean na babae po yung wisdom or babae si Jesus. Ginagamit lang to associate po yung femininity, basta. Yon. Ang galing niyo talaga. Yung gentleness, yung kindness, yung love. Okay, yung attribute ng wisdom. Pero hindi po babae si Jesus, okay? Why? Paano natin nasabi yan? From Genesis to Revelation, ina-acknowledge po siya. Yung pronouns niya is he and him. Pambihira, chuta na naman yung pronouns ngayon. Meron daw pronouns, they, them. Pambihira. Nag-aaral ka simula grade 1 hanggang college. Yung they at saka them, pang plural. Tapos siya, anong pronouns mo? They, them. Bahala kayo. More than anything na dinidesire natin. I know, lahat tayo, meron tayong mga pinagpe-pray pa sa buhay, tama. Sino dito yung meron pang hinihiling pa sa buhay? Sino dito yung may pangarap pa sa buhay? Lahat tayo meron. Ako nabalo nung wala ka, pero lahat tayo kadalasan meron. Kahit naman ako, meron pa eh. Pero more than those, I hope we desire Jesus the most. Alam mo yon, yung mas gustuhin natin si Jesus, man. Siya yung maging top priority natin. Siya yung maging love of my life mo. Alam mo, bago dumating yung the right one, mahalin mo muna yung right one. Mahalin mo muna yung the one talaga. Sabi nga ni Kuya Rally, siya yung pinaka sa mga pinaka na pwede mong mahalin. Si Jesus po yan. English siya kasi sinabi na Tagalog kayo mo kaya balong English. Alright? God wants us to walk in wisdom so that we can experience a blessed life. Gusto mo ng pinagpalang buhay? Mahalin mo yung wisdom. Okay? Get wisdom. Love Jesus. Desire Jesus all the more. Alam mo yon, yung kapag niyakap mo yung wisdom, ang sabi nga ni Pastor Manny, no? Kapag daw niyakap mo yung wisdom, yung riches and honor, nasa iyo. Ibibigay din sa iyo yan. And kung maaalala ninyo, yan din po yung hiningi ni King, nailagita, Solomon. Ang hiningi ni King Solomon, he can ask for power. He can ask for fame. He can ask for money, for wealth. Pero anong hiningi niya sa Panginoon? Give me wisdom. Bigyan mo ko ng karunungan for me to judge correctly, for me to discern rightly. Anong binigay ng Panginoon sa kanya? He gave him wisdom. He gave him honor. He gave him fame. And He gave him the wealth that he needs. Siya yung isa sa mga pinakamayamang na buhay dito sa mundong to. And sa ating lahat, kung kailangan mo ng decision sa buhay, alam nyo ba, ito yung maling notion ng mga kabataan. Check nyo to. Lord, hindi ko alam anong gagawin ko. Lord, hindi ko alam kung anong career yung pupuntahan ko, kung ano yung course na kukunin ko, kung anong strand yung kukunin ko. Lord, praise God kung ina-acknowledge natin ang Panginoon doon. Pero ang problema, we're just asking God for wisdom. Kapag malakihang desisyon lang sa buhay, paano yung maliit? Kaya na. Matalino ka na. Alam mo na yung dapat mong gawin, sarili na. Hindi. Mapamaliit or malaking bagay, we need to ask God for wisdom. Bakit?
para hindi tayo magkamali. Uulitin ko lang, kailangan natin yung wisdom ng Panginoon. Alam mo ba, listen to this, lalo na ngayon, maraming mga matatalinong bata ngayon, mga kabataan. Kahit gaano ka katalino, kahit ikaw yung top 1 ng buong school nyo, buong school or yung college ninyo, or yung strand ninyo, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamatalino, kahit saan ka pumunta, ikaw yung pinakamatalino. Kung wala si Kristo sa buhay mo, mangmang ka pa rin. Bakit? Yung pinakamatalinong desisyon na pwede mong gawin sa buhay mo is tanggapin siya as your Lord and Savior. Nakukuha ba natin? Nakakasunod ba? Without the Lord in your life, everything is useless. Yan din yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Basahin nyo na lang, hindi na natin babasahin. Number 2, the Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that we are empowered to walk in the way of holiness. Pakisabi, we are empowered to walk. Huy! Basahin natin. 1, 2, 3, go! Kuya Zap, ano yung holiness na yan? Sa Tagalog, kabanalan, katuwiran. Kuya Zap, papaano tayo magiging banal? We are living in a fallen world. Paano ka mamumuhay ng holiness kung mayroong temptations all around? Kuya, ang hirap. Sa sarili, mahirap. Sarili talaga mahirap. Ginawa na namin yon. Ako mismo sinubukan ko na lumakad na mayroong kabanalan na sarili ko lang. Ano nangyari? Ito. May balik ko kayo dati. May talabo. Bumagsak. Bakit? Kasi nagmagaling Nagmalakas Nagmatalino. Ayun, napahiya. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Pero check natin to. Dahil sa Panginoon, makakaya po natin. Walang imposible sa Lord Ang sabi dito, Isaiah 35:8, and the highway will be there. It will be called the way of holiness. Check nyo yan, naka-underline yan, naka-yellow pa. It will be called the way of holiness. It will be for those who walk on that way. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about on it. So yung way of holiness na yan, sino kaya yan? Sino kaya yan? Ang sabi ng Bible in John 14:6, for I am the way, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Yung highway of holiness is si Jesus. Yung way of holiness, si Jesus lang. Bakit? Maraming pagkakataon, ginugusto nating maging banal, pero sa sariling kapamamaraanan natin, ano nangyayari? Natatapakan natin yung doktrina ng Lord. Okay? Nilalabanan natin yung salita ng Panginoon. Hindi, kasi ganito yung banal. Dati nga tinuturo sa amin, no? Dati yung kabanalan sa mga old people, sa mga nauna na Kristiyano, dapat daw, hindi bago yung suot mo. Para daw matawag ka na banal, dapat medyo gusot-gusot yung suot mo. Dapat medyo mabahu-bahu kang tignan. Andiyan diret, hindi ganun yung kabanalan. Yun yung maling mindset nila. Alam niyo po, yung daan sa kabanalan si Kristo. At kapag na kay Kristo ka, hindi pwedeng manatili ka dun sa bahu-bahu ka. Yaka mabulok ko dati Kasi ito personal to share ko sa inyo. Baka ka naamoy nyo na minsan Uy, bastos ka. Hindi, alam nyo, siyempre mataba ako. Hindi ko naman tinatanggi yun. High school lalo na. Kaya kapag high school ka, kahit naka-black shoes ka, kapag mataba ka, mag-basketball ka konti, aasim ka. Aasim ka. Paano mo may share si Jesus kung maasim ka? Lautanda ka. Hindi, real talk to. Real talk to. Paano mo maibabahagi yung love ni Jesus sa ibang tao? Kung iniiwasan ka nila. Hindi pwede yun. Pero habang nakikilala mo yung Panginoon, oras na ako, Ben? Hey, kabilis? Habang nakikilala mo yung Panginoon, syempre hindi lang po yung inside natin yung nagbabago, even yung outside appearance natin. God looks at the heart, but people looks outside appearance po natin. Kaya kailangan nagiging presentable din po tayo. Kailangan nagiging maayos din po natin tingnan. Imagine niyo, magpipreach ako, naka-jersey lang ako. Tapos naka-boxer short. Hoy, kadiri. Pantulog yon. Imagine, hindi siya ganon. O miras ko gani? Yung highway of holiness, binabago niya tayo. Pangkabuuan. Okay, pangkabuuan. Inside and out, binabago po tayo niyan. And ang sabi dito, Jesus is the way of holiness. And yung way of holiness natin, si Jesus, is perfect. Tama. Perfect ba si Jesus? Siyempre, hindi siya nagkamali sa'yo.
Ano ba yung way of man? Flawed. Kung si Jesus, siya yung perfect and perfect way of holiness, no? Yung mga lahat ng daan niya, pinapagawa niya sa atin, perfecto, maganda, tama. At yung tao naman, ano yung daan na gusto ng tao? Flawed. Bakit? Gusto niyan pang makasarili lamang. Gusto niyan for self-gain lang. Gusto niyan fame, wisdom, wealth, power, para magamit sa kasamaan. Pero hindi ganyan si Jesus. At sa atin, ang mga anak ng Diyos, we need to walk in holiness. We are empowered to walk in holiness. And pakatandaan ninyo, we are not created to fit in sa mundong to. Ang dami kasi nakikiuso ngayon eh. We are not created to fit in. We are created to be holy. We are created to be holy. Pakatandaan po natin yun. 1 Peter 1:15-17. Ayan, a reverent fear of the Lord requires us to be holy in everything we do. Lahat ng ginagawa po natin. So, ang sabi po ng verse na to, but now, you must be holy in everything you do. Just as God who chose you is holy. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Magpakabanal ka dahil banal ang Panginoon na sinasamba mo. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward according to what you do. So you must live in reverent fear of Him, fear of the Lord, during your time here as temporary residents. So alam natin na hindi tayo taga dito. Alam natin na sojourners lang tayo dito. Tagalangit tayo. Aliens tayo dito. Tingnan mo man yung katabi mo. Yan. Hindi, tagalangit yan eh. Kaya alien yan dito. Alright? Kuya Zap, mukhang malaki-laki nga yung ano. Alright? So, sojourners lang tayo dito. Ano sinabi niyan? Habang nandirito tayo, habang naglalakbay tayo dito sa mundo to, dapat mamuhay tayo ng merong kabanalan. Mamuhay tayo ng merong fear of the Lord. Mamuhay tayo ng buhay na nakakapagbigay kapurihan sa Diyos. Ang sabi niyan, but now you must be holy. You must. Kailangan mong maging banal. Ang sabi diyan, sa lahat ng iyong gagawin. Ang problema, kuya, bakit pinipilit ko naman pero hindi ko kaya? Kuya, pastor, pinipilit ko namang mamuhay na mayroong kabanalan pero pumapalya pa rin. Nagkakamali pa rin ako, kuya. Bakit? Kasi minsan pinipili pa rin natin yung flesh natin na hindi natin napapansin. Pinipili pa rin natin yung gusto ng flesh natin na hindi natin nakikita. Kaya nagkakamali. Kaya nagkakasala pa rin tayo. Pero, church, paalala ko lang, ito po yung gusto ng Panginoon na datnan niya sa kanyang bahay-sambahan. We are the church of God. Amen? At gusto niya, tayo yung bride. Yung church yung bride ng Panginoon. At gusto ng Panginoon, bilang groom natin, datnan niya tayo ng spotless and blameless. Papaano po yun? We need and we must walk in holiness dito sa mundong to. Kuya, sa pag-aaral, paano ako mamumuhay ng merong kabanalan? Huwag ka mangopya. Mag-aral ka na mabuti. Huwag kang mandaya. Sa trabaho, kuya, paano? Huwag kang pa-attendance. Naningas ka ta? Pero pa bang ganun? Basta. Huwag niyong gawin yun. Masama yun. Huwag kang mag-early exit, tapos mag-exit ka. Yung time. Huwag tayong mandaya. Huwag kang manggulang. Sa ano mang ginagawa natin. Huwag tayong mandaya. Pwede. Meron nagtanong sa akin, nakalimutan ko, nandito kami, meron nagtanong sa akin. So, pwede. Pwede pala na hindi tayo magkasala sa isang araw. Pwede! Pwede! Totoo, Kuya Zap, pwede? Pwede! O, check lang natin. Check natin, no? Kung pwede talaga hindi ka magkasala sa isang buong araw. Gigising ka. Para hindi ka magkasala, anong gagawin mo? Mananalangin ka. Aba, kapag inuna mo yung cellphone, kasalanan yan. Bakit? Imagine, inuna mo yung cellphone kang Ginoo, o di paligtas ka sa cellphone mo. Okay, syempre, magpipray ka. Tapos kapag kakain ka, anong gagawin mo? Syempre, magpapasalamat ka sa Lord. Aalis ka, papasok ng trabaho, papasok ng pag-aaral, pupunta kahit saan-saan. Anong gagawin mo? So, natapos na natin yung first quarter ng araw. Hindi pa tayo nagkakasala. Bakit? Kasi puno tayo ng prayer. Nakikita natin, nasa jeep ka. Nagmamadali ka, medyo late ka eh. Nagpagas pa yung driver. Talent ng mga driver yan. Talent ng mga jeepney driver yan. Kapag nagmamadali ka, yung 2 minutes na lang, ay teka lang, pagas muna ako. Anong magiging response mo? Patience. Self-control. It's okay. Woo! Thank you, Lord. Ayan. Nasa school ka na, may exam. Anong gagawin mo? Magpe-pray ka ng wisdom. Tapos hindi ka mangungopya. Kapag nag-pray ka ng wisdom, aba, huwag kang mangopya. Kanong.
Nagkasala ka na? Hindi. Hindi pa rin. Kasi, nag-pray ka ng wisdom. Ngayon, ikaw yung highest. Anong magiging response mo? Pray. Praise the Lord. Give God the glory. Nagkasala ka? Hindi. Hindi. Tapos na yung klase. Alas 4 na ng hapon. Ariyan tayo ng gangganing Aldo. Alas 4 ng hapon, umuwi ka, walang pagkain sa bahay dahil nagtatrabaho yung parents mo. Anong magiging response mo? Merong madumi sa bahay. Merong madumi. Naglilinis yung nanay mo. Anong gagawin mo? Ma, itabi mo. Bukas na. Makanyang kaklaseng anak. Mo na. Alright? Bago matulog, anong gagawin mo? Siyempre, magde-devotion ka rin. Di ba? Instead na mag-Netflix ka, instead na manood ka ng kung ano-ano, instead na makipag-chismis ka kung break na ba si Katniel. Break na, no? Di ba? Di ba? Yung break si Sarah Labati, tsaka si Richard. Alright? Hindi, nakita ko lang eh. Instead na gawin mo yung mga bagay na yan, anong gawin mo? Mag-devotion ka. Mag-devotion ka. Ngayon, ang tanong, tatanungin ka kayo ulit, sa buong araw na ginawa natin ngayon, possible bang hindi ka magkasala? Posible. Papaano kapag napuno ka ng banal na Espiritu? If you are filled with the Holy Spirit, everything you do, okay, ang labas niyan, holiness. Ang labas niyan, kabanalan. Ang labas niyan, magbibigay kapurihan sa Diyos. So tayong lahat, YDC, Young Disciples of Christ, everything that we will do should be God glorifying. Kailangan magbibigay po kapurihan sa ating Panginoon. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba? If we allow God to teach us, we can learn the fear of the Lord or the path of holiness. Matututunan po natin. Basta hayaan lang po natin ang Panginoon na turuan po tayo. 2 Corinthians 7:1, because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Kuya, hindi ko nga kaya. Papaano ba lumakad na merong kabanalan? Ating ba sounds, oh? Salita ng Panginoon. Kung hindi mo alam, punta ka sa salita ng Diyos. Papaano pa? Magsiyo ka. Ang problema, tumatakas ka kapag siyo na. Ay, kuya, bibili lang po ako ng fishball. Toto bits. Alam nyo, kaya namin kayo pinipilit magsiyo para sa inyo. Para sa inyo. Para ma-enjoy nyo yung mga bagay na ine-enjoy namin sa Panginoon. Para sa inyo. Alam nyo ba, saan yung mga forerunners? Mga forerunners, taas ka ng kamay. Taas ng kamay, mataas, mga forerunners. Lahat na merong hawak na siyo ngayon. Yan. Tanong ko lang, YDC. Huwag niyong ibaba, hanggang mamaya. Hindi, tanong lang. When was the last time na in-appreciate niyo yung mga forerunners ninyo? Alam niyo ba? Ang daming beses na gustong sumuko ng mga yan, pero tumatayo hanggang ngayon. Bakit? Para sa inyo. Para makalakad kayo ng merong katuwiran. Ang daming problema ng mga yan. Real talk. Ang daming problema ng mga yan. Pero mas inuuna kayo. Bakit? Kasi mahal nila kayo. Para hindi kayo magkamali. Ngayon, tatanungin ko kayo ulit. When was the last time na in-appreciate nyo sila? When was the last time na nagpasalamat kayo sa kanila? When was the last time na ate, anong prayer request yung kailangan mo? Ate, sa papaanong paraan kita matutulungan? Pero bakit nila ginagawa yon? Bakit sila nag-extra mile? Bakit sila nagpapakahirap para matulungan kayo? Para lumakad kayo sa katuwiran. Para lumakad kayo na bilang mga tunay na anak ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng mga forerunners natin. Ang sabi niya, tinuturuan tayo, let us cleanse ourselves. Tayo mismo yung maglilinis sa sarili natin. Ano yung paglilinis natin? Salita ng Panginoon. Pag-worship natin, pagsisiyo natin, pag-attend natin sa mga ganitong klaseng gawain, ito po yung dapat na ginagawa po natin. And let us work towards complete holiness. Papaano yun? By every day, by daily being filled with the Holy Spirit. Kailangan po palagi tayong puno ng banal na Espiritu. Sinong gustong mapuspos? Sarap mag-worship ngayon, no? Sino nandito kagabi? Taas na kamay. Yung mga sigaw na yan, yung napuspos kagabi ng banal na Espiritu. Ay, grabing worship na bing ito. Ala, praise God. Hey.
Sipin mo na lang, nag-worship ka. Tapos meron ka marinig. Ang dami nagtatalunan. Ay, kung wala kayo dito kagabi, panoorin ninyo yung naging live po natin. Hindi kayo magsisisi. Ay, hindi. Hindi ka magsisisi ka. Hindi ka magsisisi kasi nakapanood ka. Pero magsisisi ka kasi hindi mo naranasan yung experience dito. Kaya nga namin kayo pinapapunta eh. Aso, ayaw nyo naman. Bahala kayo dyan. Ang sabi dito, Proverbs 8:13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Ang sabi dyan, to fear the Lord is to hate evil. Sino dito yung nagmamahal sa Panginoon? Yes. Taas na kamay. Yan. If we really love God, we will love what He loves. And we will hate what He hates. Ang problema, alam natin, ano yung pinaka-hate ng Panginoon? Kasalanan. Real talk yan. Kasalanan yung pinaka-ayaw ng Panginoon. Pero tayo ine-enjoy natin. Tapos sasabihin natin, we love the Lord. Paglabas natin dito sa church na to, after natin kumain, after natin magkape, after natin magsiyo, after natin gawin yung mga bagay-bagay sa loob ng church, sino ka kapag ikaw na lang? Sino ka kapag nasa bahay ka? Do we really love the Lord? If we really love the Lord, dapat hihindihan natin yung kasalanan. Alam mo, temptation pa lang, umalis ka na. Ganyan yung ginawa ni Joseph eh. Si Joseph, nilalapitan na siya. Ang sabi ng mundo, palay na yung lumalapit, hindi mo ba tutukain? Ang sabi ng salita ng Panginoon, manok ka ba? Ba't ka tutuka? Ang sabi ng salita ng Panginoon, layuan mo yung temptation. Sino dito yung lalayo sa temptation? Salamat sa mga kalahati pa lang nalalayo sa temptation. Ano gusto ng kalahati? Mag-enjoy pa kayo? Wag na. Wag na. Let us walk. We are empowered to walk in holiness. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Last! Last na lang po. The Holy Spirit empowers us to walk in the fear of the Lord. This means that we are empowered to walk with divine purpose. Ay, oo. Tandaan nyo to. Hindi ka just. Hindi ka basta-basta. Meron kang purpose and you are bought with a high price. Kasi akala ng mga kabataan, kapag nagkamali na, kapag nag-fail na, wala, hanggang dito na lang talaga ako. No. No. Hindi ka hanggang dyan lang. Merong purpose ng Panginoon sa'yo. Meron pang plano ang Diyos sa'yo. Ang sabi ng 2 Timothy 1:9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. He has saved us and called us to a holy life. Ito yung isa sa panawagan natin, maging banal. Pero check natin to. Ang sarap nung naka-in-between ng color yellow, not because of anything we have done. Imagine, ikaw at ako na makasalanan. Imagine, ikaw at ako na dating walang kwenta. Imagine, ikaw at ako na dati napatapon yung buhay. Ang sinabi ng Panginoon, niligtas kita at meron akong purpose na maganda sa'yo. Bakit? Kasi mahal kita, yun lang. Imagine, ninuy ka. Ninuy ako. Kaya nga nagtataka si David eh. Sino ba kami that you are mindful of us? Sino ba kami kung bakit mo kami palaging iniisip araw-araw? Yan yung tanong niya sa Panginoon. Bakit? Kasi sobrang mahal ng Panginoon yung tao. Who are we that you are so mindful of us? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo yung pumili sa Kanya. Siya yung pumili sa atin. Imagine. Hey! 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 Kapilan niya lang ito yung RTT. Tama mo kanyan. Next week Thursday, meron pa. Wala na? Wala na, Yarina. Oo. Because of His own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time. Meron nagsasabi, nag-start daw yung grace after ng cross. Nag-start daw yung grace after mamatay ni Jesus. No. It has been grace since the beginning of time. Simula pa lang nung kinreate ni Jesus yung mundo, yung mga tao, it's been grace. Kaya ka nakakatayo ngayon, kaya ka nakakapag-attend ngayon, it's been grace. Kaya nakakatugtog yung mga tumutugtog dito, kaya tayo napuno ng worshipers dito, it's been grace. Kaya makakatayo sila hanggang bukas ng gabi, sir? Dahil sa grace ng Panginoon. At tayong lahat, kaya natin matatapos
Yung lakarin ng buhay natin, dahil lang sa grace ng Diyos. Dahil lang po sa Panginoon, hindi dahil magaling ka. Hindi, dahil mahal ka ng Diyos. It's been grace since the beginning. Kaya kung meron mga pagkakataon, nakala mo hindi mo na kaya, you remind yourself, hindi. Yung grace ng Panginoon nandyan. Yan yung nag-empower sa akin. Yan yung tumutulak sa akin. And sabi dito, no, God did not just save us to save us. Kasi pwede naman gawin ng Lord yun eh. Nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, langit ka na. Para hindi ka na magkasala. Or pwedeng gawin ng Panginoon na para hindi ka na magkasala. Nung tinanggap mo siya, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Gagawin kanyang robot. Kaya niya yun eh, sovereign siya eh. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Kasi meron pa siyang purpose sa atin. Meron pa tayong kailangan gawin. YDC, tignan mo yung katabi mo. Pakisabi, meron ka pang kailangan gawin. Ano yan? Bilisan natin, 2 Corinthians 5:9. Our only goal is always to please the Lord. Ito daw yung purpose mo. At saka purpose ko. Tingin dito. Yung goal mo, at saka goal mo, tsaka goal ko, please lang natin ang Panginoon. Papurihan lang natin ang Diyos. Yun. Kaya nga, ang sabi ng kanta, no, walang tao ang nabubuhay lamang para sa sarili. Nabubuhay tayo para kay Kristo. Yung buhay na meron ka ngayon, regalo yan, kapatid. Ipagamit mo yan para sa Diyos. Hindi ka nabubuhay para yumaman ka. Dapat nabubuhay ka para sa kapurihan ng Diyos. Hindi ka nagtatrabaho para mabili mo yung gusto mo. Kasi kapag nagtrabaho ka na, tumanda ka na, hindi naman din totoo yun eh. Ano gagawin mo? Magbabayad ka lang ng bills. Doon mapupunta yon. Pero dapat nabubuhay tayo para sa kapurihan ng Diyos. Yun lang. That's our only goal. That should be our only goal, to please God. At alam niyo ba, kapag yan lang yung goal natin, anong gagawin natin? We will give our all. Ito, seryoso ako dito. Kapag yung goal mo is to please God in everything that you'll do, ibibigay mo yung pinaka-best mo. Bakit? Kasi alam mong karapat dapat siya sa best na meron ka. Kaya nga, hindi niyo ba napapansin, sa mga YDC, na nandito ngayong oras na to, no? Hindi niyo ba napapansin, napuputol na yung litid ng mga worship leaders natin? Kakasigaw, kakalead sa atin, kaka-worship. Alam niyo ba yung practice dyan araw-araw? Pero binibigay pa rin nila yung best nila. Bukas kapag kinausap mo yan, kahit napaus-paus, energetic pa rin yan. Bakit? Kasi ginagawa nila yung best nila para sa Lord eh. Alam nyo ba anong oras sila umuwi kagabi? Anong oras to? 12. Tapos nandito sila, 11:30. Mag-practice. Bakit? Kasi ginagawa nila yung best nila. Bakit? Ayaw nilang bigyan si Lord ng latak-latak. Bakit? Kasi alam nila yung pinaglilingkuran nila na Diyos ay buhay. Kasi ganyan nila kamahal yung Diyos nila. Alam nyo ba? Alam nyo ba, yung mga dentista, sobrang ingat na ingat yan sa kamay nila. Bakit? Yan yung pinagkukunan nila eh. Kasi kapag yan, nasira yung kamay, naoperahan yung kamay, napila yung kamay, problema na. Baka hindi na sila pwede maging dentista pa. Yung mga singers sa labas, sa singers na lang muna. Yung mga singers sa labas, yung pinaka-ano nila, yung boses nila. Iniiwasan nilang mapaos. Bakit? Yan yung pinagkukunan nila eh. Yan yung ginagamit nila para magawa nila yung gusto nila. Pero yun na dito sa loob, di nyo ba napapansin? Nung atsuko mo kayo ninabay, hindi naman niya yabi. Ah! Aspak-aspak na yung boses, pero maglidya pa rin. Bakit? Kasi puri nang bimbes na para kayong Ginoo. Narinig nyo lahat ng mga yung mga tao dyan? Nakikita, ang tatanda na ng mga nag-choir natin. Meron mga matatanda dyan. Everyday nagpa-practice sila from Monday hanggang kagabi. Bakit? Because they give God the best na kailangan na mabibigay nila. Sa atin kaya, sa kabataan kaya natin, binibigay ba yung best natin para sa Lord? Totoo? Binibigay ba talaga natin yung best natin para sa Lord? Or baka every second set ka lang nagbibigay ng best para sa Lord? Kuya, sumasayaw ka sa second set eh. Ba't di ka sumayaw sa first song pa lang? Ano, gusto mo hype? Ano gusto natin? Masaya lang? It's not about the emotion. Yung emotion natin magagamit para papurihan ng Lord. Hindi yan yung maglilid sa atin kung paano natin purihin ng Lord. Masyado tayo nagdodwell sa emotion natin. YDC. YDC. Andyan pa ba kayo? If you really love God, you'll do everything para sa kanyang kapurihan. At kung gagawin mo para sa kanyang kapurihan, you will give your best. Maging anak ka, gawin mo yung best mo, maging anak ka. Maging estudyante ka, maging
guru ka, nagtatrabaho ka, gawin mo yung best mo as if you are doing it for the Lord. Nakukuha po ba natin? Our mission is to spread the message about Jesus to everyone. Yan. Ito yung pinakagagawin natin. I-spread yung gospel. Ang sabi ng Acts 9:31, the church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. Dahil namuhay sila nang mayroong fear of the Lord, and with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in number. And check natin yung next verse natin, Acts 4:31. Ayan, andyan ba? Ayan, Acts 4:31. Ito po yung YDC verse challenge po natin. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. After nilang manalangin, after they were being filled with the Holy Spirit, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the Word of God boldly. Saan natin mababasa yan? Sa likod ng mga nakaganitong shirt. Yan yung verse natin next year. Sa buong taon natin, yan yung ipapamuhay natin. And then, if we really are filled with the Holy Spirit, imposible na hindi ka mag-share ng gospel. Last 2 weeks ago, 2 weeks, 3 weeks, and sa BTM, nag-chat ako sa kanila ng gabi, bengitan may chat ko. Nag-chat ako sa kanila, eto yung tanong, gusto nyo ba na mag-evangelize? Yan yung tanong. Sabi, hindi po pwede, nag-aaral, nasa school, tatrabaho. Inulit ko yung tanong, gusto nyo bang mag-evangelize? Ang sagot, yes or no lang. Dami yung sumagot, no. Isa lang yung sumagot na yes. Tapos pang Sunday, penyermon ko lang. Sinermonan ko sila. Bakit? Kasi yung BTM, boys, Christian boys to godly men. Walang godly men na ayaw mag-evangelize. Ang tanong kung gusto nating mag-evangelize or hindi. Bakit? Kuya, nagtatrabaho ako. Bakit? Hindi ka ba makakapag-evangelize sa trabaho? Kuya, nasa bahay ako. Hindi mo ba pwede share yung pamilya mo? Kuya, nasa school ako. Yung mga klase mo, available nandyan. Ngayon, YDC, tatanungin ko kayo. Sino dito yung gusto mag-evangelize? Sino dito yung gusto mag-evangelize? Kung nasaan ka man, then you can evangelize. Pwede mong ibahagi yung salita ng Panginoon. If you really are filled with the Holy Spirit, imposible hindi ka mag-share ng love ni Lord. Alam nyo, kung gusto nyo sumama, welcome kayo. Every last Sunday ng month, meron kaming ginagawa ng mga intercessors. Last week, nakasama namin yung ilang mga forerunners. Nag-share kami, usually nasa Nepo Quad lang kami. Baka meron kami na-share ngayon na galing lang sa Nepo Quad na nandyan ngayon, praise God, kung nandyan kayo. Pero yan yung ginagawa namin. Bakit? Because we want to live kung ano yung pinipreach namin. Gusto namin ipamuhay kung ano yung panawagan ng Panginoon sa amin. At sa ating lahat, baka nakakalimutan nyo na yung worship revolution natin. We have this thing na ginagawa. Meron tayong pact na ginawa sa Panginoon, pangako na ginawa sa Panginoon. Ano yon? We are to make Jesus known. Wala na kayong mga bowler nyo eh. Meron pa ba nagsusuot ng mga ganyan? Ako ngayon na lang nga eh. Ay, makatawa naman to si Shero. Bigyan mo QFW. Sa ating lahat, panawagan natin mag-share ng gospel. Kung talagang puspos ka ng banal na spirito at meron kang takot sa Diyos, kailangan nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Nakukuha po ba? Meron tayong kagalakan sa paggawa. Meron tayong boldness. We are already being empowered by the Lord. Ang gagawin lang natin, i-apply lang natin. Ipapamuhay lang po natin. Alam niyo, YDC, kung check ninyo yung population ng buong Angeles, ang liit lang ng 10,000. Nasa ilan tayo? 570 plus thousand. Dito, hindi ko alam kung ilan pa yung nabubuhay ngayon. 1, 2, ayan. Kasi meron napapanganak every 2 seconds. So, sa atin, ilan kaya yung pwede nating dalhin sa Panginoon? Alam niyo sa mga nag-aaral, isa sa mga pinagsisihan ko sa buhay, hindi ako nag-evangelize. Naging baliw lang ako. Nag-enjoy lang ako sa kasalanan ng mundo. Kasama ko sila Pero alam niyo, ito yung palagi sinasabi ng mga matatanda, nasa huli yung pagsisisi. Para hindi na kayo magsisi sa huli, gawin na ninyo ngayon. Kasi nandyan pa kayo Nag-aaral pa kayo. Kuya Zap, takot akong pagtawanan nila. Hayaan mo sila. Pagtawanan ka nila kung gusto nila. Ridicule ka nila kung gusto nila. Basta ibahagi mo yung pagmamahal ni Kristo sa kanila. Sa mga pamilyang kinabibilangan natin, sino dito yung hindi paligtas yung family?
Taas ng kamay. Meron pang family members na hindi ligtas. Ako meron pa. Ligtas na lahat niyo sa inyo. Praise God. Sino pa? Sino pa yung merong mga kapamilya na hindi pa ligtas? Halos, no? Halos. Marami pa. Anong kailangan natin gawin? Bahagi natin yung salita ng Panginoon sa kanila. Eh kuya, kilala nila ako. Then ipakita mo yung bagong ikaw. Ipakita mo yung ikaw na binago ng Panginoon. YDC, hindi pa huli yung lahat. Pero gusto ko lang kayong paalalahanan, malapit na dumating ang Panginoon. Gusto nyo ba na kayo lang yung mag-enjoy sa langit? Gusto nyo ba na kayo lang yung nagpupuri sa Diyos sa langit? Then yung mga pamilya ninyo nasa impyerno? Yung mga kaibigan ninyo nasa impyerno? I hope, i-desire natin lahat na lahat ng mga nakikita natin araw-araw, our families, our friends, our classmates, our workmates, ma-share natin ang salita ng Panginoon. Hayaan mo sila kung reject kanila. Ang importante, ginawa mo yung part mo para ibahagi mo yung salita ng Diyos. Mag-review lang tayo. Empowered to walk in the fear of the Lord. Empowered to walk in godly wisdom, in the way of holiness, and yung last natin, with divine purpose, which is to share the gospel. Alam nyo ba, na yung pagbabahagi ng salita ng Lord, yan yung heartbeat ni God. Yan yung tibok ng puso ni Jesus, yung mission, yung pag-share ng gospel. In doing that, we are pleasing the Lord. Ang sabi ng Ecclesiastes 12:13-14, our last verse, now all has been heard, and here is the conclusion of the matter. Ito yung sinabi ni Solomon. Nasabi ko na lahat, narinig nyo na lahat. Kasi yung buhay niya, ikinuwento niya, yung last na buhay niya sa Ecclesiastes. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. Ito lang, mamuhay lang tayo na merong takot sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi ito lang yung duty natin. Gawin lang natin yung nasusulat sa Kanyang banal na salita. Kasi ito lang yung duty natin. Ito yung dapat natin gawin. And we want to live a blessed life. We want to live as the salt and light of this world. Then mamuhay tayo na merong fear of the Lord. Ngayon, YDC, tingin dito. Tatanungin ko kayo, sino dito yung simula ngayon, as in ngayong oras na to, mamumuhay siya na merong fear of the Lord? Sino? Magtaas na kami. Sige, tayo lang. I hope, ipapamuhay natin. Sige, loob na kayo, Marina. Ipapamuhay natin lahat ng mga napag-aralan natin, natutunan natin. Ngayon, as we worship the Lord, igagay tayo ng mga communion ushers natin. Ililid tayo ng mga worship team natin. Sa pagpupuri natin sa Panginoon, makipag-usap ka sa Kanya. Makipag-niig ka sa Kanya. Sabihin mo, Ama, ngayong oras na to, lalakad ako na meron takot sa iyo. You have your time with the Lord. Sige, let's worship God. Sige.